Hello guys! Mapagpalang umaga po sa ating lahat at tayo po ay magbibigay ng reaction about po dito sa premiere ni Daddy Frankie na nakakaiba po talagang kwento ng pamilya. Na ito nga ay sa isang pamilya nga ay iisa ang asawa. Ako dito talaga sa totoo lang ay hindi na bago sa akin dahil ako nanonood din po ako kay Pugong Biyahero minsan po, at saka yung dalawa ang asawa ay siguro po ay normal na yun sa kanilang kultura, culture. Pero sa totoo lang, pasensya na po kayo mga kapatid dahil ito ay napanood natin sa premiere ni Daddy Frankie na ito nga po ay nagtaka rin, magkapatid ay iisa ang asawa at si ate nga po yung pinakapanganay yata po yun, siya po yung unang asawa at yung bunso niya na nag-aalaga sa kanyang kapatid ay naging asawa din po ng kanyang asawa, That time na yun ay 12 years old lang si ate at sa ngayon ay 35 years old na. Ito po ay pakinggan po natin. Dahil talagang iba talaga yung kwento ng buhay nila ate, na talaga pong kakaiba po yung buhay dito sa... Malaki ang asawa niyo, malaki. Malakas? Sakto pala sa taas. Strong. Strong. Yung nakaitim po, yung pangalawang asawa ng asawa ni ate, yung panganay, Magaling. Active pa sa trabaho. Sa gabi, active pa rin. Active pa rin. Ba, nasa bukid ang asawa nyo? Paano pag dumating, sino una niya ikikis? Tapos siyempre, mahirap lang ang buhay, pre. Ito yung bahay nila. Paano pag gagawa na sila, madaming bata? Kailangan po matulog muna yung isang kwarto. Matulog muna. Yung bunso po, 6 ang anak, at yung si ate po, 8 Ang galing niyang tatay, Nabantay. Tatantay. Nag-antay. Tantay. Paano makita si tatay? Hindi, gusto ko ma-interview si tatay. Baka sakaling mabigyan niya ako ng agreement. Idea. May agreement yung asawa niyo. Ayaw ko makasakit po sa inyo. Ayan, pasensya na po kayo, at ito po naman ay may concern po sa magkapatid na ma-interview sila. Ito po ay recommended ni Butiti. Kilala niyo siguro naman si Butiti, at ayan ay hindi na So ngayon, paano kayo magbuhay? Happy na? Ako na, bisag-bisag tayo, sir. Maripahin di ako ni. Masaya na sila ngayon. Masaya sila dahil marami. 8 ang anak ni ate, yung panganay. Si ate naman yung bunso ay 6 ang anak. Grabe. Tatay. Isa-isa lang. Pautay ka nang magpatunga si Mergit. Minsan daw nagpapagitna naman sa kanilang magkapatid, at minsan naman talaga paggagawa daw ay may kanya-kanyang schedule. Ay, sana all. Paano yung schedule? Schedule. Ayan po ay nakakatuwa po naman ang kwento na yan. Pinasilip ko lang sa inyo mga kapatid dahil tayo kahit din po ako itawang-tawa po dyan sa interview ni Daddy Frankie, dahil talaga kahit sino naman ay talaga yung hindi talaga sanay sa kanilang kwento ay talagang magtataka dahil silang magkapatid ay asawa. Iisa po ang asawa, Dahil nakagawa nga doon sa unang asawa na 8 anak, at pangalawa naman po sa bunsong kapatid ni ate ay nakapag-anak ng 6. Grabe, Ay bali, 14 ang anak nila sa kanya. Ang galing ni tatay, Pero yun ay sa tribo nila o Manibu. Yun po talaga yung kanilang Kaya hindi po natin pwedeng ibas, hindi po natin pwedeng sila ay husgahan dahil iyon po yung kanilang pananaw sa buhay, At sana yung mga ganitong kwento ay napanood ko na rin ito kay Pugong Biyahero, dahil si Pugong Biyahero po alam naman natin kung saan siya nagbablog, yan sa Davao, sa mga
iba po yung kanilang reliyon, tayo naman kasi pong mga Katoliko, mayroon naman tayong sinusunod. Kaya respetuhin na lang natin yung kanilang, anong tawag doon, yung kanilang tradisyon, respetuhin natin. At tayo naman po ay rinirespeto natin. Wala naman pong masama doon kung ano po talaga yung relihiyon. Dahil pare-parehas naman ang paniniwala, kaya lang po, pagdating po sa asawa, may 10 nga po ang asawa kung kaya na ma'am. Di ba po ang Muslim sa Saudi, kung sino po yung kayang talagang bigyan ng panahon or binibigay talaga yan. Kahit 10 ang asawa nyo, kung basta kaya nyo pong panindigan ang pamilya. Yun po ang wala naman po siguro doon masama. Pero tayo naman kasi Pilipino, na kagaya ko po, siguro masasaktan po ako ng todo-todo hanggang sa ako na po ang lalayo. Pag sa atin po nangyari na may yung pagdadalawahin tayo, pagtatabihin sa isang kama, ay siguro naman hindi naman ako papayag ng ganoon. Po? At tayo po ay mga Katoliko. Ayan po. Sa ngayon po mga kapatid, ay suportahan na lang natin si Daddy Frankie po na nandyan po sa Kabisayaan na nagbibigay ng mission sa ating mga kababayan. Tumutulong po talaga sa mga walang kakayahan. At nandyan nga si Edison Butiti na nagre-recommend kay Daddy Frankie. Kaya si Daddy Frankie po ay nakapunta sa Bisaya po dahil po kay Butiti, kay Edison Butiti. Ayan, suportahan natin si Edison Butiti dahil po ay siya hangarin niya rin po ang makatulong sa ating kababayan. Marami pong salamat kay Daddy Frankie na kahit saan ay pinararating niya po yung mga tulong. Kaya nandito po naman tayo para sumuporta kay Daddy Frankie para po sa mga tinutulungan. Kahit maliit na bagay po, panoorin po natin mga upload ni Daddy Frankie sa mga premiere at sa kanyang Facebook page po ay sumuporta tayo. Malaking bagay po mga kapatid, yung tayo po ay nakakatulong sa anumang paraan. Kasi pag gusto natin tumulong kahit anong paraan ay kayang-kaya po natin mga kapatid. Kaya go lang Daddy Frankie. Nandito lang kami para sumuporta sa iyo. Lagi kayong mag-iingat at siyempre sa team ni Daddy Frankie, suportahan po natin. At si Aling Rochelle po, marami pong salamat at napaka-supportive na asawa ni Daddy Frankie. Ayan. At sana po suportahan nyo rin si Malo de los Santos para po yung mga revenue natin, lahat po yan ay ipinadadala natin sa mga matutulungan. At ako po naman ay nagbibigay din po ako ng tulong sa ating mga kababayan na wala man po sa camera yan. Nandyan mga viewers natin, kilala nila kung sino-sino kayo. Maraming salamat sa inyo sa suporta nyo na walang sawa kayong nagsusuporta at naniniwala kay Malo de los Santos. Thank you so much po sa inyong lahat. Ako ay talagang labis-labis po ako nagpapasalamat at marami po akong natututunan dito sa social media na huwag tayong maniniwala sa mga sabi-sabi. Kahit anong sabihin, kung hindi mismo sa akin ninyo maririnig, huwag po kayong maniniwala. Dahil ako po ay talagang nag-iingat, hindi kagaya noon na bara-bara kung paano mag-reaction, sige lang ng sige. Pero marami po ako talagang natututunan mga kapatid about po dito sa social media, kung paano po tayo magbigay ng reaction na hindi tayo po nakakasakit. At ang mahalaga po, kung tayo po ay may sinusuportahan, doon lang po tayo magsuporta. At kung yung sinusuportahan naman natin po na charity lang po. Huwag tayong gagawa ng mga issue po na paninira po doon sa tinutulungan natin na charity vlogger. Yun lang po, maraming salamat po. At please support po Daddy Frankie at sa kanyang team. Ayan, si Butiti po, si Edison Butiti. Ayan, shout out po sa iyo bro. At sana ay marami din pong sumuporta sa iyo. Dahil nga ay nandyan sa poder mo si Daddy Frankie at kaya maraming salamat. At sana ay lagi kayong mag-iingat Daddy Frankie. At syempre po sa team, ayun
dahil napakaganda po yung mga natutulungan niyo po, ano? At hanggang dito na lang mga kapatid, at please support at wag basta ang paalala ko po, wag tayong basta-bastang naniniwala sa mga sabi-sabi, dahil alam niyo po dito sa social media gagawin ang lahat para po sa views. Ayan. Thank you so much po mga kapatid. Please support Malu de los Santos po na nagsasabi laging mag-iingat tayo, at kapag may alam, hindi tayo malilinlang. Yan po. Mabuhay tayong lahat mga kapatid. God bless you po sa inyong lahat. Thank you so much po sa mga viewers, supporter at sa mga basher. Thank you po. Bye-bye. We love you.